Habang unti-unti ako namamatay sa sakit ay pilit kong inaaninag ang gwapong mukha ni Second sa alaala ko. Hindi naman ako nahirapan dahil palagi naman siyang nasa isipan ko. Mahal na mahal ko sa Second Miller at kung bibigyan man ako ng pangalawang buhay pagkatapos dito ay talagang mas mamahalin ko siya ng sobra-sobra at bawat araw ay susulitin ko kapag muli ko siyang makasama. Kahit papaano ay nababawasan ang sakit na nararamdaman ko dahil sa nakangiting imahe na lalaking mahal ko na nasa isipan ko. Napadilat ako nang makarinig ako ng click at kasunod ang pag-flash ng camera. Nakita ko sa galero na kinukuhanan ng litrato ang kalagayan ko. Ipadala mo yan kay Second dahil siya nang isusunod ko. Ngiting-ngiti siya habang nakatingin sa akin. Alam kong hindi na makikilala ang mukha ko sa larawan dahil sa tinamok kong mga sugat at pasa pero natatakot ako na baka makita yun ni Second at siya mismo ang magpain ng sarili niya kay Mary. No! Huwag niyong gawin to! Ani ko pero nagmistula silang mga bulag at bingi. Please, God. Hihilingin ko ulit sa inyo. Not my king, please. Ako na lang. Second's person over voice. Ang nakaraan. Masayang-masaya ako habang naglalakad papunta sa parking lot. Katatapos lang ng graduation namin sa PMA at masayang-masaya ako dahil ako ang nag-rank 1. Matutupad ko na ang pangarap ko maglingkod sa bayan at ipagtanggol ang mga nabibiktima ng karahasan. Hawak-hawak ko ang parangal na ibinigay sa akin ng presidente ng Pilipinas. Nasa parking lot na ang mga magulang at kapatid ko dahil nauna na sila. Marami kasing bumati sa akin sa loob ng academy kaya pinauna ko na sila. Natigil ako sa paglalakad at napalingon sa likod ko dahil ramdam kong may sumusunod sa akin at may mga yabag akong naririnig na papalapit sa akin pero paglingon ko ay wala naman tao. Kinapa ko ang baril na dala ko kanina pero napamura ko nang maalalang ipinadala ko nga pala yun kay Third na nasa parking lot na din ngayon. Hindi pa man ako tuluyang nakakahakbang nang may biglang isang van na pumarada sa harapan ko at lumabas doon ng mga nakabonat na mga lalaking sa tansya ko ay lampas 10. Inihanda ko ang sarili ko na lumapit sila sa akin. Ang isa ay sinugod ako ng suntok pero nailagan ko iyon at siya ang nasipa ko sa sikmura. Sumugod sila ng sabay-sabay at hindi ako nakaramdam ng pagpapanik dahil alam kong kaya ko silang lahat. Nakipagbuno ako at nakipagsapakan sa kanila kahit nahingal ako. Tinamaan ako sa muka at sikmura pero hindi iyon dahilan para mawalan ako ng pag-asa. Mga gago! Gamitin niyo na baril! Dinig kong sigaw na isang boses babae sa likod ko. Nilingon ko iyon ngunit may naramdaman akong itinurok sa leeg ko. Tinabig ko ang kamay nito at sinipa sa sikmura. Natanggal ang bonnet na nasa mukha nito at nalaglag ang mahabang buhok. Agad nitong naiiwas ang mukha kaya hindi ko nakita pero nahagip ng mata ko ang kanang leeg niya na may tattoo na letter M at may ahas na nakapalibot doon. Dalhin niyo. Utos nito. Pumalag pa rin ako hanggang sa maramdaman ko ang panlalabo ng mga mata ko at pagkahilo. Nawalan ako ng balansa at bumagsak sa sahig. Binuhat ako ng mga kalalakihan at naramdaman ko ipinasok ako sa van bago ako tuluyang mawala ng malay. Bakit mo siya dinala dito? Tinig na isang lalaki. Alam mo namang mahal na mahal ko ang lalaki yan. Pero kung hindi ako makikinabang, mas mabuting mawala na lang siya. Sunundan na iyon ng boss na isang babae at kung hindi ako nagkakamali, ay siyang babaeng may itinurok sa leeg ko bago ako mawala ng malay. Hindi ka ba natatakot sa gagawin mo? Kontra ng lalaki. No, wala na naman ang patutunguhan ng buhay ko. Sagot ng babae. Tuluyan kong iminulat ang mga mata ko at bumungad sa akin na magarang silid na tanging ang kamang kinaihigan ko lang ang gamit. Hey there, gising ka na pala. Napakurap-kurap ako at bumaling sa pinanggalingan ng boses. Yung babae kanina at nasa paanan ko siya kasama isang lalaki. Pareho silang nakasuot ng maskara. Ang babae kulay gold ang mask na may balahibo sa gilid at bibig niya lang ang nakikita. Ganon din ang lalaki pero kulay itim naman ang nasa kanya. Anong kailangan niyo sa akin? Kalmado kong tanong. Akmang babangon ako paalis sa kama nang mapagtanto kong nakagapos ako gamit ang mga kadena. Lihim ako na pamura dahil hindi ako makakalaban kung nasa ganito akong posisyon. Ikaw ang kailangan ko, darling. Malandi siyang gumapang papunta sa katawan ko. Pamilyar sa akin ang boses niya pero hindi ko matandaan kung sino nagmamay-ari noon at kung saan ko narinig. Shit! What are you doing? Are you a slut?
asiko dahil ayokong may babaeng lumalapit sa akin. Pakiramdam ko kasi nagtataksil ako sa reyna ko. Nakatanggap ako ng malakas na sampal galing sa kanya kaya napatiimbagang ako. I'm not a slut! Sigaw nito. Nanlilisik ang mga matang tumingin ako sa kanya. I think you are. Walang matinong babae ang pupunta sa ibabaw ng katawan ng lalaki, kundi ang mga malalandi at pokpok lang. Maras itong napabuntong hininga at galit na umalis sa kama. Humarap ito doon sa lalaki at may sinabi na kung ano. Hindi ko marinig dahil nagbubulungan sila at ilang sandali lang ay naghahalikan na. Nag-iwas ako ng tingin. Langya, nag-live show pa sa harap ko. Ano bang kailangan nila sa akin? Naalala ko ang mga kapatid at magulang ko. Baka nag-aalala na sila. May pumasok na 5 kalalakihan. Kung hindi ako nagkakamali, ay kasama sila sa mga dumukod sa akin. Ibinaba nila ako sa kama at pinaluhod sa sahig bago sinimulang bugbugin. Hindi ko mabilang kung ilang suntok at tadyak ang natanggap ko hanggang sa hinang-hina akong napahiga sa sahig. Umuubo ako at sumusuka na ng dugo dahil sa natamo ko. Wala ko laban dahil bukod sa nakagapos ako'y nangihina ako dahil siguro sa gamot na itinurok sa akin. Maybe it is a kind of drug na nagpapawala sa katinuan dahil hindi ako makapag-isip ng matino. Pahirapan niyo at siguraduhin yung pagsisisihan niyang nabuhay pa siya. Utos ng babae. Sununod siya ng mga ito. Kumuha mga ito ng bat at walang awa kung pinagahampas. Puro sigaw ang kumawala sa akin habang tumatama sa buo kong katawan ang bat nila. I'm a strong man. Kinatatakutan ako ng lahat kapag nagagalit ako pero sa ganitong sitwasyon ko, ay pag-iyak na lang ang naisip ko. Natatakot ako baka mamatay ako ng tuluyan at hindi ko na makita ang mga mahal ko sa buhay. Kaya sa unang pagkakataon ay umiyak ako na ibang tao ang dahilan. Sa unang pagkakataon ay nagmakaawa ko. Please, wag! Puno ng pagmamakaawa ang boses ko kahit halos hindi na ako makapagsalita. Kawawa ka naman. Kung sino-sino kasi ang pinipili mo. Masaya na sana tayo ngayon at wala ka sa ganitong sitwasyon. Malambing ang boses ng babae at masuyo itong humawak sa mukha kong puro sugat at pasa. Namamaga na rin iyon. Sino ka? Takot kong tanong. Buong buhay ko ngayon lang ako natakot. Ngayon lang ako nakaramdam na napakahina ako na sa kabila ng mga trainings ko sa PMA ay mahina pa rin ako at walang silbi. Ako, ang babaeng sinaktan mo. Nakangisi niyang sabi at inangat ang martilyo at malakas niya yung ipinukpok sa ulo ko. Sigaw, iyak, hagulhol, pagmamakaawa. Yun lang ang tangi kong nagawa sa pagkakataong iyon. Hinang-hina ako at walang magawa. I am hopeless. Mahina ako. Mahina ako. Napabalikos ako ng bangon. Nabasang-basa ng luha mga mata ko. Nanginginig na niyakap ko ang sarili ko at sinuri kung may dugo ako o mga pasa. At na makita kong ayos lang ako'y napaiyak na lang ako. Napapanaginipan ko na naman ang mga bagay na iyon na matagal ko nang kinalimutan pero patuloy pa rin sa paghahabol sa akin ng bangungot na iyon. Malinaw na malinaw pa rin sa akin ang pinagdaanan kong sakit sa araw na iyon at sa mga sumunod pang sandali sa kamay ng babaeng iyon. Akala ko noon yun ang katapusan ko pero laking pasasalamat ko nang pakinggan ng Diyos. Ang dasal ko, nabigyan pa ako ng pangalawang pagkakataon. Nakatakos ako sa impyernong iyon dahil sa tulong ng isang lalaking nagngangalang W. Siya ang lalaking kahalikan ng babaeng nagpahirap sa akin. Inihatid niya ako sa labas ng village namin. Wala akong alam na rason kung bakit niya ako tinulungan pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Nakatakas nga ako sa kamay ng babaeng iyon pero hindi naman ako nilubayan ng bangungot at takot hanggang sa nakasanayan na ng pagkatao ko na kapag natatakot ako ay wala akong ibang iniisip na gawin kundi ang umiyak. Palagi kong iniisip na mahina ako dahil kung malakas ako ay hindi ko mararanasan ang bagay na iyon. Taon ang itinagal para makarecover akong muli pero hanggang ngayon ay nandito pa rin sa akin ang takot. Nagagalit ako sa sarili ko dahil hindi ko magawang iligtas ang babaeng mahal ko dahil sa takot na iyon. Napaiktad ako nang marinig ko ang pagtunog ng cellphone ko na nasa bedside table. Bukas ang ilaw sa kwarto ko dahil hindi ako nakakatulog kapag madilim. Isang araw na simula nang umuwi kami galing sa hotel suite kung saan huling pinuntahan ni Queen at hanggang ngayon ay wala pa rin balita sa kanya. Nanginginig akong kinuha ang cellphone ko. May isang mensahe mula sa unknown number. Nilukob ako na labis na takot pero pinilit ko pa rin buksan iyon na pinagsisihan ko agad.
Para akong mawawala sa katinuan nang makita ko ang katawan ng babaeng mahal ko na nakagapos sa isang upuan. Hindi na makilala ang mukha niya dahil sa napakaraming sugat at pasa na natatakpan rin ng dugo. Alam kong siya yun dahil bawat parte ng katawan niya kilala ko. Ang mas lalong nagpagimbal sa akin nang makitang isang litrato na may hawak itong martilyo at nakalapat iyon sa hita ni Queen. Martilyo na napakapamilyar sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa kaalamang nasa ganoon siyang kalagayan. Para akong namamatay habang nakatitig sa mga larawan. My Queen! Nangangatal ang mga labi ko dahil sa sobrang emosyon na pumapatay sa puso ko. Na-zoom ko ang isang larawan na nakayuko ang babae nang makita kong may tattoo ito sa leeg at dahil nakayuko at hindi nakatakip ang buhok nito, doon ay malinaw na malinaw sa akin iyon. Letter M na napapalibutan ng ahas. Siya ang babaeng iyon. Nabitawan ko ang cellphone na makita ang mukha nito. Si Mary. Parang gripong masaganang umagos ang mga luha ko. Hindi ko alam ang mararamdaman dahil naghahalo ang galit, sakit at takot sa puso ko. Nahihirapan ang sobrang ngayon ang reyna ko sa parehong babaeng nagpahirap sa akin noon at alam kong hindi biro ang mga kaya nitong gawin. Alam ko dahil naranasan ko. Niyakap ko ang katawan ko habang umahagulhul at akmang lulukot ako sa kama para doon umiyak na sumagi sa isip ko ang nakangiting mukha ng babaeng mahal ko. No. Hindi dapat ako umiyak na lang sa tabi at hayaang saktan niya ng sobra-sobrang babaeng mahal ko. Kailangan ko siyang iligtas. Pero paano kung mas nananaig sa akin ang takot? Hindi. Hindi dapat ako matakot dahil para ito sa reyna ko. Kailangan ko siyang iligtas. Kailangan maging malakas ako. Mas lalo ako napaiyak dahil hindi ko alam ang gagawin ko. May sumunod na mensahe at isa yung video. Binuksan ko yun at kitang-kita at rinig na rinig ko ang hirap na pinagdadaanan niya ngayon. Parang pinilas ang puso ko nang marinig ang nahihirapang sigaw ni Queen. May address na ibigay doon sa mensahe dahilan para mapabilis ako mapatayo. Ililigtas kong reyna ko. Muntikan pa mahulog ang cellphone ko dahil sa panginginig ng kamay ko. Parehas kong pinunasan ang mga luha ko. Hindi ako dapat umiyak dahil mas kailangan ko maging matapang. Dapat ako ang magligtas sa kanya. Taas baba ang dibdib ko sa sobrang galit. Minsan na nila akong inilagay sa ganoong sitwasyon at pati pangarap ko'y nawala dahil sa kanila. Pero hindi ko hayaang gawin nila iyon sa babaeng mahal ko. Hindi ako dapat na matakot dahil hindi ito para sa sarili ko kundi kaligtasan ng reyna ko ang nakasalalay. Buhay na buhay sa isipan ko mga larawan na ipinadala nila dahilan para lukubin ako ng hindi matatawarang galit. Galit na galit ako kay Mary at pagsisisihan niyang bumalik pa siya sa buhay namin. Kaya magkamaong bumangon ako at pumasok sa walk-in closet ko habang patuloy ako sa pagkumbinsi na hindi dapat ako pangunahan ng takot. Dapat kong harapin ang takot ko para mailigtas ko ang reyna ko. Inilabas ko ang 3 case na naglalaman ng mga gamit ko noong nag-aaral pa ako para maging sundalo. Tumambad sa akin ang mga baril na matagal kong itinago dahil akala ko hindi ko na magagamit. Nagbihis ako ng pinakakomportableng damit na meron ako. T-shirt na puti at pinatungan ko iyon ng leather jacket na maraming secret pocket sa loob. Itinago ko doon ang 3 baril. Sunod ko sinuot ay ang combat jeans ko at sapatos. Sinuot ko ang 2 holster sa magkabila kong hita at doon nilagay ang mga patalim at ang 2 ko pang baril. Naglagay ako ng napakaraming bala. Hindi dapat ako matakot. Para ito sa reyna ko. Bulong ko sa sarili ko na nagsimula na namang umagos sa mga luha ko. Natatakot ako pero hindi dapat. Mas nangingibabaw na sa akin ngayon ang galit at tinahayaan ko iyon dahil alam ko ang kakayahan ko kapag nagalit ako. Isa akong Miller at kapag ako ang nagalit wala akong sinasanto. Malapit nang gumabi nang bumaba ako sa sala at doon naabutan ko ang mga kapatid at mga magulang ko pati na si Grace na seryosong nag-uusap-usap. Nabaling ang atensyon nila sa gawi ko at sabay-sabay na napatayo nang makitang ayos ko. Sakad! Kay Sakad! Seryoso ako lumapit sa kanila kahit na naluluhan na naman ako. Inilapag ko ang cellphone ko sa center table at doon sila napatingin. Pare-pareho silang napasinghap nang makita ang larawan ni Queen habang ako ay halos magwala dahil sa galit. Kuyom na kuyom ko ang kamao ko. Napaiyak si Mommy at kitang-kita ko rin ang pagluha ni Grace. Marahas niyang pinulot ang cellphone ko at tinignan ang number. Wisit na Mary na yan. Matagal na ako nagtitimpi sa kanya. Magpapatayin kami. Galit na galit din siya.
Grace, tumigil ka! Sigaw ni Third. Huwag ngayon, Third. Dahil kapag may pumigil sa akin ngayon, kahit ikaw, mapapatay ko. Seryoso niyang sagot at tumingin sa akin. Nasa likod mo ako. Aniya. Tumango ako at naglakad palabas ng bahay. Pinigilan nila ako pero hindi ako nagpapigil. Alam mo na ang gagawin mo first. Dinig ko pang tugon ni Grace kay Kuya. Ako ang papatay kay Mary. Mary's person-over voice. Masaya akong humalakhak nang makita ang dugo ang katawan ni Angela. Oh, my poor best friend. Nakakaawa siya. Halos hindi na makilala ang mukha at katawan niya na sobrang ikinasasaya ng puso ko. Oops, may puso pa ba ako? Tumawa na naman ako. Ang saya-saya sa pakiramdam na nakikita siyang nahihirapan. Matagal ko ng pangarap na magawa ito sa kanya at ngayon ay abot kamay ko na kaya pakiramdam ko'y lumulutang ako sa alapaap. Itinuring niya ako matalik na kaibigan samantalang ako, itinuring ko siyang mortal na kaaway. Well. Masyado kasi siyang tanga para paniwalaan ng friendship na siya mismo ang nagtatag. Napapailing akong tinignan ng itsura niya bago ako humarap kay W. Siya si Wilson Galero, ang lalaking mahal na mahal ako at sinusunod ang lahat ng gusto ko. Siya ang kasama ko noong mga panahong baliw na baliw ako kay Second Miller, simula noong high school days pa lang. Siya ang kasama ko kapag umiiyak ako at nasasaktan at hanggang ngayon, siya pa rin ang kasama ko. Palagi siyang nakaalalay sa akin kahit alam niyang hindi ko siya mahal. My gosh, hindi ako tanga para magmahal ulit na isa lalaking hindi si Second Miller. Ginagawa ko ang lahat ng ito para tuluyan na kami magkasama. Walang Angela Sanchez na hadlang. Hindi pa tayo tapos. Ngiting-ngiting ani ko sa nakayukyuk na si Angela. Lumapit ako kay W na seryoso lang nakatayo at nakatingin sa mga ginagawa ko. Babe? Tawag ko sa kanya at doon lamang lumambot ang ekspresyon ng mukha niya nang tumingin sa akin. Iniyakap ko ang mga braso ko sa leeg niya habang siya'y malambing na ipinalibot ang mga kamay sa bewang ko. He's kind. He's gentleman. He's a knight. He's handsome. Very handsome. He's rich and powerful. Lahat ng hahanapin ng isang babae ay na kay W na but he's not second. Kaya wala siyang amor sa akin. I'm tired na. Sabi ko, bumakas ang pag-aalala sa mukha nito at maingat na kumala sa akin at kumuha ng alcohol. Kunot-noon niyang binuhusan ng alcohol ang kamay ko. May tuyong dugo doon na nagmula kay Angela at tinanggal niya iyon gamit ang alcohol. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magpapakabago, di ba? Hinaplos niya mukha ko na mas lalong ikinalapad ng ngiti ko. Kaya nga, gusto kong ikaw na magtapos sa pagpapahirap sa kanya. Sabay turo ko kay Angela. Sandali siyang tumingin sa kinaupuan nito bago bumalik sa mukha ko ang tingin. How? Naglalabig ako yumakap sa kanya. Rape her. Walang kaabog-abog kong sagot. What? Hindi makapaniwalang tanong niya. Please? You said you could do everything for me basta sa ikasasayo ko. Right? Tumango siya. Then, I want you to rape her at kapag nagawa mo yun, nagiging happy na ako. Ilang sandali niya akong pinakatitigan sa mukha bago ito napabuntong hininga at dahil sa ganoong reaksyon niya, alam kong pagbibigyan niya ako. Gusto kong makitang pinagparasa mo siya at gusto kong magmakaawa siya. Dahan-dahan siyang tumango at hinalikan ako sa noo bago mahigpit na niyakap. Anything for you. Bulong niya. Nagdiwang ang kalooban ko sa mga sinabi niya. Sumandal ako sa nakasarang pintuan at tuwang-tuwang nakamasid sa kanya na naglakad papalapit kay Angela. Kinuha niya sa kanyang bulsa ang susi ng kadena. Pinakuwalan niya ang pagkakagapos ng mga paa ni Angela pero hindi ang kamay. Nakayuko lamang ito at hindi na gumagalaw. Nakahalukip-kip ako habang pangising-ising nasasaksihan ang paghihirap niya. Dapat lang sa kanya mga nangyayari ngayon, no? Dahil masyado siyang pabida. Maras itong hinila ni W pero bumagsak lang muli ito sa upuan at sumigaw. I know, masasaktan talaga siya dahil sa natamo ng paa niya. Pagsawaan mo siya, babe. At kapag tapos ka na, saka natin paghihiwa-hiwalayin ang kanyang mga katawan. Utos ko. Sumampa siya sa kama kung nasa ng babae at tinila ang mga binti nito papalapit sa kanya na muling ikinadaing ng isa. Sugatan na ang kanyang mga hita kaya talaga masasaktan siya. Ang puting kobre kamay agad na naman siyahan ng dugo at ilang sandali lang ay pula na iyon. No, don't do this to me. Tutol nito sa paos na boses. Huwag ka nang pumalag dahil mas lalo ka lang masasaktan.
Kitang-kita ko ang malademonyong ngisi ni W. Isa siya sa mga taong nakilala ko na mas demonyo pa sa akin. Madalas siyang kalmado, pero kapag nagalit ay hindi nangingiming pumatay. No! Wag! Huwag mong gawin to, tama na! Panay ang pagpasag ni Angela kahit na halos wala na siyang lakas. Napapailing ako dahil inip na ako marinig ang pagpiplease niya at pagmamakaawa na tigilan na siya pero hindi niya iyon masabi-sabi. Don't worry, masasarapan ka rin mamaya at lahat ng sakit sa katawan mo ay mapapalitan ng sarap. Ani W, tumango ako bilang pagsang-ayon. Mga demonyo! Nagsimula na naman itong humikbi. I know mga demonyo kami at ang nararanasan niya ngayon ay panimula pa lang ng mga demonyong tulad namin. Inagaw niya sa akin ang kasiyahan na dapat ay natatamasa ko. Kaya ipararanas ko rin sa kanya ang tunay na kahulugan ng lintik lang ang walang ganti. I will give you privacy, babe. Para mas mag-enjoy ka sa ginagawa mo. Humalakhak ako habang sinasabi iyon. W is a great performer in bed, kaya alam kong ilang sandali lang ay mapapaungol na sa Angela nang dahil sa sarap at hindi dahil sa sakit. I trust you, kaya ikaw nang bahala sa kanya. Pahabol ko bago ko tuluyang lumabas ng silid. Narinig ko din sa wakas ang pagmamakaawa ni Angela na bumuo ng 1 taon ko. Poor Angela. Angela's personal voice. Hindi ko na alam ang gagawin kong pagmamakaawa para lang tigilan na nila ako. Ngayon lang ako nagmakaawa ng ganito at kahit ayokong isatisfy si Mary pero wala na akong ibang makapangsalita para tigilan na ako sa malaimpyernong pagpaparusa sa akin. Minomulas siya ni Galero ang buong katawan ko at labis ako naiiyak dahil iniisip kong wala na akong mukhang ihaharap kay Second kapag tuluyan niya na akong nagalaw. Pakiramdam ko ang dumi-dumi ko na at sa pagkakataong ito ay gusto kong mamatay. Mamatay na lang ng tuluyan. I will give you privacy, babe, para mas mag-enjoy ka sa ginagawa mo. Narinig kong wika ni Mary. Ikinuyom ko ang mga kamao ko dahil sa sobrang galit sa kanya. Hanggang sa makalabas siya ay bakas na bakas ang saya sa mukha niya at alam kong dahil iyon sa narinig niya akong magmakaawa. Ni minsan hindi ko pinangarap na may ibang lalaking gagalaw sa akin maliban kay Sakan kaya ngayon ay labis-labis ang paghihinagpis ko. Wala akong laban at kung ano man ang gawin sa akin ni Galero ay magagawa niya kahit magpumiglas ako. Mahinang-mahina na ako at kahit konting galaw lang ay parang hihiwalay na ang kaluluwa ko sa katawan ko dahil sa sobrang sakit. Isinubsob ni Galero ang mukha niya sa leeg ko. Nagawa niya iyon sa kabila ng pag-iwas ko. Please, nagmamakaawa ko sa'yo. Wag. Kahit ito na lang, wag please. Muli kong pagmamakaawa. Bulong na lang iyon dahil wala na akong boses. Tanggap ko nang mamamatay na ako pero hindi ko tanggap na dadanasin kong mandiri muna sa sarili ko bago ako mawala. Please. I'm sorry. Natigilan ako sa pag-iwas nang marinig ang ibinulong ni Galero. Akala ko iguni-guni ko lang iyon pero muli niyang inulit kaya tuluyan ako natigilan. I'm sorry. Patawarin mo ako, Captain. Bulong niya. Nakita ko nagtaas baba ang mga balikat niya at sinundan iyon ng mga hikbi. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa iyo. Hindi ko sasabing hindi ko sinasadya dahil ginawa ko talaga. Pero nagagawa ko lang to dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Basag ang boses niya habang sinasabi iyon. Inilayo niya ang mukha niya sa leeg ko kaya malaya ko na pagmasdan ang luhaan niyang mga mata. Nalalabo ang mga mata ko dahil bukod sa mga luha iputok na ito at namamagahan na pero nagawa ko pa rin na makita ang lungkot at pagsisisi sa mga mata niya. Tuluyan siya lumayo sa akin at kinuha mga damit kong maras niyang hinubad kanina. Patawarin mo ako. Kailangan ko yung gawin dahil nakaharap siya. I'm really sorry. Mahal na mahal ko si Mary at handa kong gawin ang lahat para sa kanya at kasama doon ang manakit ng kapwa. Tulala lamang ako nakatitig sa mukha niya dahil hindi ako makapaniwala sa mga lumalabas sa bibig niya. Simula noon siya lang ang babaeng pinangarap ko. Kaya na magkaroon ako ng pagkakataon na makasama siya, ipinangako kong gagawin ko ang lahat mapasaya lang siya. Mas lalong lumakas ang ikbi niya at itinakip niya ang mga kamay sa mukha niya. Alam kong mali. Pero ito lang ang paraan na alam ko para may paramdam na mahal ko siya. Ang sundin lahat ng gusto niya.
Pareho tayo nagmamahal at alam ko na intindihan mo ko. Hindi man sa paraang gusto ko pero sana intindihin mo. Wala akong masabi dahil tulad niya panay na rin ang hikbi ko. May parte sa puso ko na naaawa sa kanya pero sa ngayon ay mas lamang. Ang konting sayang nararamdaman ko dahil hindi natuloy ang balak niyang paghahasa sa akin. Muli niya akong dinamitan habang pareho kaming wala tigil sa pag-iyak. Napasingap ako nung lumuhod siya sa harapan ko. Palalayain kita kahit magalit siya. Dahil hindi ko na kayang makita ka na sa ganitong sitwasyon pero please, ako naman ang magmamakaawa sa'yo. Huwag mo siyang saktan. Hindi ko kakayanin kapag nakita siyang nasasaktan. Please. Puro yun ang pagmamakaawa ang boses niya. Hindi ko alam ang isasagot kaya nanatili ako nakatitig sa mukha niya. Naawa ko kay Galero sa kabila ng lahat dahil kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya at ang takot sa mga aring mangyari kay Mary. Mahal na mahal niya ito at wala akong duda doon pero ang pagkakamali nga lang ng sitwasyon ay hindi siyang mahal nito. Alam ko masakit para sa kanya na ang babae itinuring niya mundo niya ay may mahal ng iba at sakses siya sa lahat. Sa pagkabaliw nito kay Sakan at pagpapakadesperada. Nalilimos ito ng pagmamahal kay Sakan samantalang nasa tabi niya sa Galero na handang ibigay sa kanya ang mundo pero hindi niya makita iyon. Alam ko galit na galit ka sa kanya dahil sa pagpapahirap na ginawa niya sa'yo pero please, huwag mo siyang sasaktan. Sa akin mo ibuhos ang galit mo para sa kanya. Ako na lang ang patayin mo. Yun lang ang hiling ko. Bakit? Sa wakas ay naitanong ko na makabawi sa lahat ng mga sinabi niya. Bakit hinayaan mo maging ganun siya kasama? Patuloy ako sa pagluha. Dahil yun ang gusto niya at wala akong magawa kundi suportahan siya. Dahil natatakot akong iwan niya ako. Nakontento na lang ako na nasa tabi niya sa lahat ng oras kahit hindi ako mahal niya. Para lang masiguro kong ligtas siya at hindi masasaktan ng kung sino. Yumuko siya habang nakaluhod pa rin. Bakit siyang minahal mo? Umiling siya. Walang rason. Basta mahal ko lang siya dahil yun ang sinasabi ng puso ko. Tulad ng pagmamahal mo kay Sakan. Walang pwedeng kumwestiyon dahil hindi mo masusukat yun. Yumakap siya sa akin. Please, ako na lang ang patayin mo at huwag mo siyang sasaktan. Hindi ko kakayanin. Mababaliw ako. Hindi ako nakasagot sa pakiusap niya dahil kahit sa sarili ko. Hindi ko alam kung magagawa kong patawarin sa Mary sa mga nagawa niya sa akin. Wala akong makapang-awa dahil purong galit iyon. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, dobleng sakit ang pararanas ko sa kanya. Wilson's person-over voice. Ang sakit-sakit sobra. Sabi nila, kapag daw mahal mo, papalayain mo para maging masaya ito. Pero nakakamura ang nagsabi noon dahil hindi naman totoo yun. Para sa akin, if you love someone, don't give up. Keep on loving despite of his or her flaws. Huwag kang susuko kahit napakasakit na. I really love Mary Alegria. Despite of everything. Hindi siya perpekto. Masama siya sa mata ng lahat pero para sa akin, ay siya ang pinaka-perpektong babaeng nakilala ko. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya kahit masakit na ayaw ko pa rin bumitaw. Hindi ko na matandaan kung ilang taon na akong nasa ganitong sitwasyon. Nagmamahal na isang babaeng hindi ako makuhang mahalin pabalik. They've been together since high school pero hindi niya ako nakita bilang isang lalaking dapat mahalin. Ang tingin niya sa akin ay bagay na mapapakinabangan para mapaibig niya sa Sakan Miller. Bullshit. Ang martir ko lang. Masakit, oo, pero alam kong mas masakit kung mawawala siya sa akin. Dahil alam kong hindi ko kakayanin, kaya hanggat hindi napapagod ang puso ko na tumibok para sa kanya, hindi ako bibitaw. Honestly, gusto nang sumuko ng isip ko pero yung puso ko ay masyadong mahigpit ang kapit. Sa paniniwalang balang araw ay mamahalin niya rin ako. Kailan ba mangyayari yun? Siguro hindi na. Alam ko ang katotohanan yun pero mas pinipili kong paniwalaan ang sarili na darating ang araw na iyon. May panghawakan ba lang ako para maging rason na patuloy siyang mahalin. Bumukas ang pinto at alam ko si Mary ang pumasok. Nakatulala lang ako sa kawalan habang iniisip ang mga bagay-bagay. Nanatili ako nakaupo sa kama kung nasaan si Captain kanina. Kahit naging malaki ang kasalanan ko ay Captain pa rin ang tawag ko kay Angela. She's an amazing woman at masasabi kong napakaswerte ni Sakan Miller. Nasaan si Angela?
Napupuyo sa galit na sigaw ni Mary na ibinungad niya sa akin. Pumailan lang iyon sa buong silid. Hindi ako sumagot dahil baka mabasag ang boses ko. May bigig sa lalamunan ko na alam ko ilang sandali lang ibibigay na. Langya, kilalaki kong tao ay napakaiyakin ko. W, nasa si Angela? Lumapit siya sa akin na mabangis ang muka. Nanlilisik ang mga mata niya dahil sa galit. Pinakawalan ko siya. Nautal akong sumagot at tulad ng inaasahan ko ay agad na dumagsa ang luha ko. Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Halos dekada ko rin itong kinimkim at dinala ng kalooban ko pero ngayon, nag-uumapaw na. Sinampal niya ako ng pagkalakas-lakas. Nalasahan ko ang dugo sa gilid ng labi ko. Nanatili ako nakayuko dahil wala akong balak na gumante. Mahal na mahal ko siya kaya hindi ko siya kayang pagbuhatan ng kamay. Not even in my dream. Walang hiya ka. Kinuha mo na naman ulit. Pinagkatiwalaan kita pero biniggo mo na naman ako. Sigaw niyang muli at sinabunutan ng buhok ko para umangat ang ulo ko at mapatingin sa maganda niyang mukha. Napakaganda niya at wala na siguro akong ibang mamahalin kundi siya lang. Ginawa mo na ito kay Second noon. Tinulungan mo siyang makalaya nang wala ang permiso ko. Totoo yun. Nung kinidnap namin noon sa Second Miller, ilang taon nang nakalilipas ay pinahirapan din siya ni Mary tulad ng ginawa nito kay Angela. At hindi ko rin masikmura yun kaya lihim ko itong itinakas at ibinalik sa village nila. Ginawa ko iyon para hindi tuluyang maging mamamatay tao sa Mary. Hindi ko kaya yun. Oo, pinahirapan niya mga taong gusto niyang gantihan gamit mismo ang kamay niya pero ako ang tuluyang kumikitil sa buhay nila dahil ayoko maging mamamatay tao siya. Kahit ako na lang, wag na siya. Kaya kong akuin ang lahat para sa kanya. Ganun ko siya kamahal. Binigo mo ako. Sinampal na naman niya ako tulad kanina at halos mamanhid ang mukha ko dahil sa sobrang lakas. I'm sorry. Kailangan kong gawin yun para maligtas ka. Tanging sagot ko. Umiiyak ako sa harapan niya pero wala siyang pakaalam. Ano bang aasahan ko? Palagi namang ganoon. Dapat sanay na ako pero nasasaktan pa rin ako.